Napansin nyo guys yung kaliwa kong paa kapag tumatapak sa ground habang tumatakbo ka na mabilis, parang dumuduyan. Hindi ibig sabihin yan na unstable yung sapatos. Minsan ang problema ay nasa foot strike natin, nasa galaw ng paa natin, nasa mechanics ng paa natin kapag tumatapak sa ground. Ito na ba yung iniintay mong budget-friendly na stability shoe? Bakit budget-friendly? Kasi ito guys ay nasa 2,000 plus. Karaniwan sa mga stability shoe ay napakamahal. At sabi sa advertisement nila, itong sapatos na ito ay ginawa para sa mabibigat na pangangatawan. So ibig sabihin merong enough cushioning ang midsole nito para sa mabibigat na pangangatawan. So tingnan nga natin kung ano ang magiging experience ko dito. Pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official authorizers ng Xtep na nakabase sa TikTok shop para i-test o gawa ng review, pero hindi ako binabayaran para gamitin ito o gawa nito ng review. At lahat na magiging opinion ko dito ay based sa experience ko. So bago natin ito pag-usapan, baka pwede naman yung i-like yung video ko. Pasubscribe naman po ako, wala namang bayad itong malaking tulong ito sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po. Pag-usapan natin ng specs itong sapatos. Itong upper layer, hindi nila dineclare ko nung klaseng material ang ginamit nila dito, pero yung pagkagawa sa kanya ay knitted. Single layer lang din ito, medyo makapal ng konti, medyo stretchable din, maraming malilit na butas dito sa outside wall, dito rin sa inside wall, at mas maraming malilit na butas dito sa may bandang toe box. Tingnan nyo guys oh, para yan sa pagiging breathable. Itong toe cup nya, medyo matigas ng konti, pero hindi naman sobrang tigas, malambot pa rin naman, may enough support para sa ating toes. Yung tang naman ito, hindi siya padded, pero medyo makapal yung kanyang material. Malambot yung nararamdaman ko dito. Sakto lang din yung lapad. Sakto lang din yung haba. Meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. Yung sintas naman ito, medyo mahaba kapag nasa pang-6 na lacing holes. Pero kapag nasa pang-7 lacing holes, sa tingin ko, sakto lang yung haba nito. Yung collar lining naman niya, maayos ang pagkagawa. Dito sa part na to, medyo makapal yung foam, malambot. Dito sa gitna, mas makapal yung foam. Malambot yung nararamdaman ko dito. Nakakatulong to para maging comfortable yung paa natin, lalo na yung bandang Achilles. Meron ako nararamdaman na heel counter, so hindi basta-basta dudulas yung paa mo dito kapag tumatakbo ka. Dito sa back, hindi ako sure guys sa material, pero para itong manipis na TPU film. Paikot. Support dito sa back. Matigas din ito. So nakakatulong ito para may lock na maayos yung paa natin dito sa loob ng sapatos para hindi basta-basta gegewang kapag tumatakbo tayo. Dagdag sa stability. Meron din reflectorized design dito sa back, so nakakadagdag visibility yan kapag tumatakbo tayo sa kalsada na madilim. Nga pala guys, meron itong strap dito sa loob ng sapatos na connected dito sa tang. So nakakatulong yun para may lock na maayos yung paa natin dito sa loob ng sapatos. Yung midsole naman ito, tinawag nilang Xtep is supercritical foaming material, pero hindi nila dineclare kung gaano kakapal ang midsole nito. Pero may nilagay sila sa advertisement nila na meron itong 10mm drop. So ibig sabihin, high drop ito. So pwede ito sa mga heel striker. So nandito guys ang Xtep 2000 KM 3.0. Pag-compare natin yung kapal ng midsole nila sa bandang forefoot. Nga pala guys, ang kapal ng forefoot nito, Xtep 2000 KM 3.0 ay 19.5mm. So kapag tinitingnan ko ito, parang medyo makapal ng konting-konti itong 2000 km plus. Tingnan nyo guys oh. Dito sa kabila. So meron itong nylon plate na nakikita guys dito sa inside wall ng midsole. Tapos nakikita rin dito sa outsole. Nakikita rin dito guys sa outside wall ng midsole. So ito ay para sa stability. So kapag nag-over pronation ka, makokontrol niya yung pag-over pronation ninyo. So bakit ba kailangan kontrolin yung pag-over pronation nyo? Kasi isa yan sa nagiging dahilan ng mga injuries tulad ng sumasakit yung paa nyo, sumasakit yung mga bukong-bukong ninyo, sumasakit yung tuhod, yung hip, yung lower body nyo. Pwede ka rin magkaroon ng shin splints, plantar fasciitis at Achilles tendonitis sa pag-over pronation. Yung material ng rubber outsole nito ay CPU. Kapag tinitingnan ko ng ganitong angle, para sa akin, sakto lang yung kapal ng rubber outsole nito pang daily run. Tingnan nyo guys, oh. Dito sa kabila. Pag itong angle. So, balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko na naman yung rubber outsole nito pagkatapos kung itakbo. Kung mabilis mong mapudpod yung rubber outsole nito. So ito naman ang kanyang insole, medyo makapal. May mga naka-emboss dito sa may bandang forefoot.
malambot. Yung pagiging malambot niya, mabilis bumalik. Medyo mababa yung support dito sa arch. Pa-curve dito sa heel, nakakatulong to para may lock ng maayos yung heel natin dito. May mga naka-emboss dito sa may bandang heel. Malambot, mabilis din bumalik. Nung nilabas ko itong insole, napansin ko dito sa loob ng sapatos, meron pa siyang extra layer na foam. Malambot. Nakakatulong ito para maging malambot na pakiramdam kapag tayo tumatapak sa ground. $260 sa size C and 240. So magaan pa rin itong sapatos na ito. So tara, subukan na natin ito sa pagtakbo. So naka 16 kilometers ako dito, oras 1 hour and 47 minutes, average pace 6 minutes and 43 seconds, average SR 132 BPM. Pag-usapan muna natin na naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box, yung footbed niya medyo malapad ng konti. Pero yung upper layer niya, hindi siya ganun kaumbok. Hindi naman ako nasisikipan dito o naluluwagan. Sakto lang yung nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna, sakto lang din yung nararamdaman ko dito. Hindi maluwag at hindi rin masikip. Meron ako nararamdaman dito ng support sa arch ko. At dito naman sa heel, sakto lang din yung nararamdaman ko dito. Hindi maluwag at hindi rin masikip. So sa tingin ko, itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa. Hindi sa sobrang lapad na paa. Sa medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa, at pwede rin sa narrow ang paa. Pagdating naman sa sizing nito, hindi siya true to size sa US sizing at saka Euro sizing. Halimbawa, yung binibili mong sapatos ay size 7. Di ba kapag bumibili tayo sa online sa 361 degrees at Chowdan, ang size na yan sa Euro ay size 40. Pero dito sa Xtep, yung size 40, kapag nakita nyo dun sa chart niya, ay 7.5. Hindi siya size 7. So kung ang binibili mong sapatos ay size 7, ang pipiliin mo dito sa Xtep na size ay size 39 o 39.5 sa sapatos na ito. Ito ang insole ng Xtep 2000 KM 3.0 at ito ang insole ng Xtep 2000 KM Plus. Pagkumparahin natin, ang size nito guys sa US ay size 7. Tapos sa Euro, ito ay 39.5. Ito naman, ang size nito ay 6.5 sa US at sa Euro ay 39. Halos pareha sila. May konting difference guys. Tingnan nyo. Nung tumatakbo na ako, nasa 2 kilometers to 4 kilometers na ata ako nito. Nagpe-pace ako dito ng 6 minutes per kilometer. Pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung malambat ba o matigas. May pagka-firm yung kanyang midsole pero hindi naman sumasakit yung talampakan ko sa pagka-firm ng midsole nito. Pero nung nasa 8 kilometers na ako, malambot na yung nararamdaman ko sa midsole nito. Pero hindi sobrang lambot. Malambot lang siya. Comfortable yung nararamdaman ko sa pagiging malambot ng midsole nito. So ibig sabihin, kailangan yung i-break in ang midsole nito para maging comfortable sa paa nyo. Nung nasa 10 kilometers to 11 kilometers na ako, sinubukan kong mag-heel strike dito at napawaw ako sa pagiging malambot ng midsole dito sa heel. Sa pagiging malambot ng midsole dito sa heel, may pagka-similar dito sa Chowdan LH600 pero hindi sila 100% magkaparehas. Dito rin sa Anta-Travel PG7 unang version, may pagka-similar din yung pagiging malambot ng midsole nito sa heel pero hindi sila 100% magkaparehas ng lambot. At dito sa Camel Crown Flying Bird, may pagka-similar din yung pagiging malambot ng midsole sa heel nito pero hindi sila 100% magkaparehas ng lambot. So ibig sabihin, mas malambot ang midsole dito sa may bandang heel at hindi ganun kalambot dito sa may bandang forefoot. So sabi sa advertisement nila, itong sapatos na ito ay pang daily commute, jogging, running training, long distance running, LSD. Pero ito ay sinubukan ko sa mabilis na pace na umabot ng 3 minutes and 36 seconds para malaman ko kung ano ang response ng midsole nito sa ganyang pace.
Meron ako nararamdaman na response sa midsole nito pero hindi ganun kalakas para magamit natin sa speed training. So para sa akin itong sapatos na ito ay pang easy run, pang long run at pang LSD. Pwede rin magamit sa walking. Sa pagiging stable naman ito, stable to sa pantay na kalsada. Napapadaan ako sa pakurb na kalsada, stable pa rin yung nararamdaman ko dito. Sinubukan kong itakbo ito sa pataas na kalsada tapos paliko. Pababang kalsada, stable pa rin yung nararamdaman ko dito, hindi ako nakakaramdam na nawawalan ako ng balanse. Malaking tulong sa pagiging stable nito yung nilagay nilang nylon plate dito at isa sa nagpapa-stable din dito guys, yung kanyang medyo malapad na outsole. Napansin nyo guys yung kaliwa kong paa kapag tumatapak sa ground habang tumatakbo ka na mabilis, parang dumuduyan. Hindi ibig sabihin yan na unstable yung sapatos. Minsan ang problema ay nasa foot strike natin, nasa galaw ng paa natin, nasa mechanics ng paa natin kapag tumatapak sa ground. So kung hindi mo ayusin yung foot strike mo, hindi mo papag-aralan yung tamang foot strike para sa iyo, kahit palagyan ng nylon plate yan, mag-overpronation at mag-overpronation pa rin kayo. Balik tayo dun sa dumuduyan yung paa ko. Ang ginagawa ng paa ko na yan, tinatransfer nung pagduyan na yon yung persa dito sa sapatos, dito sa midsole. Ngayon, kung hindi maganda ang pagka-stability ng isang sapatos, mahina itong inside wall ng midsole, kukulap siya ng paganto. So magkakaroon ka ng injury. Sana na-gets nyo yan. Sa strike pattern naman ito, para sa akin hindi ito pa pwede sa purpose striker at mid post striker kasi mataas ang drop nito. Ito ay para lang sa striker. Yung rubber outsole naman ito, hindi ako nakakaramdam na dumudula sa kalsada, makapit. Sa 16 km sa takbo ko dito, hindi ako nakakaramdam na flat na yung midsole nito. So sa tingin ko, pwedeng maitakbo ito ng half marathon. Kung ikaw ay magaan na katulad ko, sakto na yung BMI mo. Pero kung mabigat ka, sobrang bigat mo, ito ay pang 10 kilometers to 16 kilometers sa inyo. Pag-usapan naman natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin sa rubber outsole niya. So naka 16 kilometers na ako. Ito na ang nangyari sa rubber outsole niya. May konting gasgas dito. May konting gasgas dito. Dito wala pa masyadong gasgas sa gitna. So sa tingin ko, matibay yung rubber outsole nito. Ito naman ang nangyari sa kanyang midsole. Wala akong nakikitang malalaking bitak. Hindi rin nabakbak yung kulay. Hindi rin nabasag yung nylon plate. Dito sa inside wall, wala ako nakikitang malalaking bitak, wala rin ako nakikitang nabakbak na kulay, wala rin ako nakikitang basag sa kanyang nylon plate. So matibay yung kanyang midsole at yung kanyang nylon plate. So tingnan naman natin yung dikit ng kanyang upper layer at ng midsole kung nawala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. Nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa inside wall, nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa rin. Dito sa harapan, nakadikit pa rin. So matibay yung kanyang mga dikit. Pag-usapan naman natin na nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko yung mga material nito kasi kahit na budget friendly ito, mga matibay naman yung kanyang material. Pangalawang nagustuhan ko dito yung kanyang upper layer kasi kanina nung tumatakbo ko, hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Breathable. Pangatlong nagustuhan ko dito yung color lining niya. Comfortable yung nararamdaman ko sa pagiging makapal ng mga foam nito. Pangapat na nagustuhan ko dito yung strap na nandito sa loob ng sapatos. Nakadagdag yon para may lock ng maayos yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Panglimang nagustuhan ko dito yung pagka-stability nito. Maayos. At ang pang-anim na nagustuhan ko dito yung pagiging malambot ng midsole dito sa may bandang heel. Ang hindi ko naman nagustuhan sa sapatos na ito unang-una yung weight niya kasi yung weight nito hindi natin pwede magamit sa speed run. Hindi magiging effortless yung bawat takbang natin kung gamit natin ito sa mabilis na takbo. At ang pangalawang hindi ko nagustuhan dito, masyadong mataas yung drop nito para sa ating mga purpose striker at mid post striker. So ayan lang po muna mga sabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description na link kung saan mabibili. Ingat po kayo at run safe po.